Magandang araw sa inyo mga giliw kong tagapakinig. Panibagong kwento at panibagong aral ang inyong matutunghayan sa mga natatanging kwento ng buhay. Ako ang inyong tagapagsalaysay, si Clark. At ito ang ating kwento. Umagang-umaga ay inaayos na ni Fatima ang kanilang Christmas tree. Sinabitan niya ito ng makukulay na palamuti upang magandang tingnan. At pagkatapos, nilagyan ng mga regalo sa ibaba. Ilang araw na lang ay Pasko na at sa mismong araw na yon ay kaarawan ng dalaga. Ang tanging hiling ni Fatima ay ang magkaroon ng buhay pag-ibig. Mula pa noon ay walang lalaki ang nagkakagusto kay Fatima. Maganda naman siya at matalino, subalit sobrang taba ng dalaga. At ang pagiging malaki niya ay nakasasagabal sa kanya sa pagkakaroon ng love life. Mahilig siyang kumain lalo na't luto ng ina. Handang-handa ka na talaga sa Pasko, anak. Saad ng ina ni Fatima nang makita nito ang Christmas tree. Oho, ma. Pero hanggang ngayon, wala pa rin akong love life. 30 anyos na ako sa araw ng Pasko. Malungkot na wika ng dalaga. Anak, darating din yun. Hayaan mo, may inilaan ng Diyos para sa'yo. Baka na-traffic lang. Niyakap nito ng mahigpit ang anak. Mama naman, nakuha pang magbiro. Ayos lang yan, Fatima. Hindi ka pa naman lagpas sa kalendaryo. May pag-asa ka pa. Sa ngayon, maghanda ka na at pupunta ka pa sa trabaho mo. Nakahanda na rin ang iyong almusal. Salamat po. Pagkatapos ng pag-uusap ng mag-ina, naghanda na rin si Fatima patungong trabaho. Pagkatapos ng ilang minuto, nagpaalam na ang dalaga. Habang nasa daan, nakita ni Fatima ang isang matandang babae na binabato ng pasaway ng mga bata. Hindi nakatiis ang dalaga kaya nilapitan niya mga ito at sinaway. Sa laki ni Fatima, natakot ang mga bata at agad na umalis. Pagkatapos ay tinulungan niya ang matanda na makatayo. Ayos lang ho ba kayo, Lola? Tanong nito sa matanda. Ayos lang, salamat. Subalit laking gulat ni Fatima nang marinig ang boses ng matanda. Kaya naman wala sa sariling nabitiwan ng dalaga at muling napaupo ito sa lupa. Aray! Maligno ho yata kayo. Bakit boses bata ang lumalabas sa bibig nyo? Tumayo ng dahan-dahan ng matanda. Pasensya na kung natakot kita. Bata talaga ako. Kaya lang nagkasala ko ron sa langit. Kaya pinarusahan na maging matanda. Isa ako sa mga anghel na isinasabit sa Christmas tree tuwing Pasko. Angelic ang pangalan ko. Hindi agad nakaimik si Fatima ng mga sandaling yun. Naghalo ang takot at pagkalito sa kanyang isip. Dahil tinulungan mo ako, gusto kong suklian ang iyong kabutihan. Yun lang din kasi ang alam kong paraan para makabalik muli sa langit. Gustong gusto kong maging bahagi ng Kapaskuhan. Kaya nakalulungkot kung hindi ako magiging isa sa mga anghel na isasabit sa Christmas tree. Paliwanag ni Angelic kay Fatima. Tutulungan mo ko? Gaya ng sabi ko, tutulungan kita. Naisip agad ni Fatima ang kagustuhan niyang magkaroon ng love life sa araw ng Pasko. At isang lalaki lang ang nais niya. Yun ay si Ronel na matagal ng lihim na itinatangi ng dalaga. Subalit, tila hindi siya nito pinapansin. Sa totoo lang, may gusto talaga akong mangyari ngayong Pasko. Kaarawan ko rin kasi yun, kaya sana matupad. Saad ni Fatima na may halong lungkot sa mga mata. Ano yun? Baka sakaling kaya ko. Gusto ko magkaroon ng love life ngayong Pasko. Wala kasing lalaki na nagkakamali sa akin. Nakikita mo naman siguro kung bakit ganun. Pero sana si Ronel ang lalaking yun. Baka sa mukha ni Fatima ang kagustuhan niyang mapansin ni Ronel. Kapitbahay niyang lalaki pero ni minsan ay hindi siya nito kinikibo. Pwede bang hilingin ko yun sa'yo? Hindi naman ako humihingi ng kapalit pero baka naman. Madali lang yun. Ibibigay ko ang iyong kahilingan para makabalik na ako sa langit. Sa papaanong paraan mo ba gustong mapansin ng lalaking sinasabi mo? Sana sa isang titig ko lang, ma-inlove na siya sa akin. Mabilis na tugon ni Fatima at excited na sa magiging resulta ng kanyang kahilingan. Kung ganon, tutuparin ko ang iyong kahilingan. Talaga? Salamat ha! Pagkatapos ng kanilang pag-uusap,
Umalis agad ang dalaga at iniwan si Angelique na nakangiti habang siya'y tinitingnan palayo. Buong araw na iniisip ng dalaga ang sinabi ni Angelique. Hindi na siya makapaghintay at gusto na niyang subukan ang kanyang kahilingan. Matapos ang ilang oras, sa wakas ay uuwi na rin si Fatima. Habang naglalakad ay saktong nakita niya si Ronel. Hindi muna lumapit ang dalaga dahil nag-ipon ng lakas ng loob. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga at pagkatapos nagpa siyang kausapin ng binata. Ronel? Nilingon ng lalaki si Fatima at tiningnan. Subalit hindi man lang siya nitong nginitian. Akmang tititigan ng dalaga ang lalaki nang bigla siyang tawagin ni Glenn na siyang kapitbahay rin niya. Fatima! Sigaw ni Glenn sa pangalan ng dalaga. Nilingon ni Fatima si Glenn, ngunit bigla ring binawi ang pansin dahil sa muli nitong tiningnan si Ronel na nooy tumalikod na at saka umalis. Nadismaya si Fatima kaya naman nainis ng bahagya kay Glenn. Glenn naman ang sama ng pasok mo. Ha? Wala naman akong pasok. Nagtatakang saad ng lalaki. Mas lalong nainis si Fatima sa naging sagot ni Glenn, kaya tinalikuran niya ang lalaki. Naiwan namang nakaawang ang bibig ng huli dahil nalito sa itinuran ng dalaga. Hindi naging matagumpay ang unang subok ni Fatima sa kanyang kahilingan. Malungkot siyang nakatingin sa langit ng gabing yon. Tahimik niyang pinagmamasdan ang kagandahan nito. Ilang araw na lang Pasko na. Kaarawan ko pa. Gusto ko lang namang maging masaya. Hindi yata totoo ang mga sinabi ni Angelique. Nasaan na kaya siya? Bigla niyang naalala ang nakilalang anghel kanina. Kinabukasan, maagang pumasok si Fatima. Sa araw na ito, nais niyang ituon muna sa trabaho ang kanyang pansin. Habang binabasa niya ang isang mahalagang dokumento, dumating ang kanyang katrabaho at may iniabot na papel. Wala sa loob ni Fatima na titigan ng kaharap dahil napansin nito ang maruming bagay sa pisngi ng katrabaho. Anong nangyari sa mukha mo? Usisang tanong ng dalaga. Subalit bigla siyang natigilan ng matamis ng ngiti ang itinugon sa kanya ng lalaki. Ang ganda-ganda mo, Fatima. Saad nito na labis ikinagulat ng huli. Nabigla si Fatima sa sinabi ng katrabaho niya. Ngayon lang siya pinuri nito sa loob ng ilang buwan nila sa trabaho. Mahal na yata kita. Hayag nito sa dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Fatima sa huling sinabi ng kaharap, kaya naman sunod-sunod na lunok ang ginawa ng dalaga. Dahil sa naguguluhan, iniwan nito ang katrabaho at nagtungo ng banyo saka do'y nag-isip. Pinakalma muna ang sarili bago bumalik. Sa pagbalik niya, wala na roon ang katrabahong katatapos lang ng pag-ibig sa dalaga. Simula noon ay lagi nang may lalaking nagtatapat kay Fatima. Kahit na hindi niya sinasadyang matitigan, agad na nagkakagusto sa kanya. Iba sa kanyang hiniling kay Angelique. Ngunit hindi man lang niya matitigan si Ronel dahil hindi pa rin siya pinapansin ng huli. Lagi itong nakayuko sa tuwing sila ay nagkakasalubong. Lumipas sa mga araw, hindi na natutuwa si Fatima sa nangyayari. Umabot na sa punto na ayaw nang lumabas ng dalaga. Nagkukulong na lang sa bahay at pati sa trabaho ay ayaw na niyang pumasok. Inaabangan kasi siya ng lahat ng mga lalaking kanyang natitigan. Labis na nag-alala ang ina ni Fatima, kaya naman kinausap siya nito upang alamin ang dahilan ng kanyang pagkukulong. Ipinaliwanag ng dalaga ang lahat-lahat at nalungkot ang ina niya lalo na sa kinalabasan ng hiling niya. Ayaw ko na ng ganito. Gusto kong bumalik sa dati. Nasaan ka na ba, Angelique? Babawiin ko na ang aking kahilingan. Mangiyak-ngiyak na sambit ni Fatima nang mapag-isa ng gabing yun. Maya-maya ay bigla na lang may lumitaw na liwanag na hindi alam ng dalaga kung saan nanggaling. Basta na lang itong sumulpot sa kanyang harapan. Kumusta? Masayang saad ng matandang bigla na lang nagpakita sa dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Fatima nang makilala ang babaeng kaharap. Angelique? Tila nabunutan ng tinik ang dibdib ni Fatima nang makitang muli ang nagpakilalang anghel. Kaya hinawakan ng dalaga ang kaharap at mahigpit na niyakap. Pwede ko bang bawiin ang hiling ko sa iyo noon? Agad nitong tanong kay Angelique matapos bumitiw sa pagkakayakap. Ha? Bakit naman?
Ayaw ko na, Angelique. Si Ronel lang naman ang nais ko sa Pasko. Pero lahat yata ng lalaki na aking matitigan, kahit na hindi ko sinasadya, nagkakagusto sa akin. Ganun ba? Pero hindi ko na kasi pwedeng bawiin ang ginawa ko. Tugon ni Angelique sa dalaga. Mas lalong nadaragdagan ang lungkot ni Fatima. Pakiramdam niya habang buhay na siyang magkukulong sa kanyang silid. Lumipas pa ang ilang mga araw, ngunit wala pa ring pagbabago. Nag-aabang sa labas ng bahay ni Fatima ang mga lalaking nagkagusto sa kanya. May dalang mga regalo at ang iba naman ay bulaklak. Ngunit hindi yun ikinatuwa ni Fatima. Nang dumating ang mismong araw ng Pasko, nagulat si Fatima nang katukin siya ng ina. May bisita raw siya na talagang ikasasaya ng dalaga. Sa una ay tumanggi si Fatima, subalit nang malaman niya na si Ronel ang bisita niya, agad siyang nag-ayos ng sarili at lumabas ng silid. Maligayang Pasko, Fatima, at happy birthday na rin. Heto, bulaklak para sa'yo. Saad niya sabay abot sa dalaga. Ronel, bakit naparito ka? Tanong ni Fatima, ngunit hindi man lang nito tinitingnan ang binata. Ito na sana ang kanyang pagkakataon na titigan ng lalaki, subalit tila hindi magawa ng dalaga. Pasensya ka na kung makikipila ako sa mga lalaki sa labas ng bahay mo. Hindi ko na kasi matiis ang aking nararamdaman para sa'yo. At sana, hindi pa huli ang lahat. Nais mang iangat ni Fatima ang ulo upang tingnan si Ronel, pero pinigilan niya ang sarili. Anong ibig mong sabihin, Ronel? Gusto kita, Fatima. Hindi ko lang masabi kasi baka hindi mo ko paniwalaan. Wala akong pakialam kung ano man ang hitsura mo. Hindi panlabas na anyong tinitingnan kundi kabutihan ng puso. Mabait ka, Fatima. At yun ang mahalaga sa akin. Kaya sana tanggapin mo ang pag-ibig ko. Patawarin mo rin ako kung hindi kita pinapansin sa tuwing nagkikita tayo. Mas nanaig kasi ang aking hiya dahil first time kong magmahal. Sa narinig ng dalaga, wala sa sariling napatingin siya kay Ronel. Kasunod niyon ay pagpatak ng mumunting butil sa kanyang pisngi. Hindi makapaniwala ang dalaga na ang lalaking matagal na niyang itinatangi ay gusto pala siya. Tiningnan ni Fatima sa mga mata si Ronel at nakita nito ang katapatan ng lalaki. Subalit agad ding umiwas at yumukong muli. Nagulat na lamang siya nang hinawakan ng binata ang kanyang magkabilang pisngi at ginawaran ng masuyong halik ang labi niya. Wala rin sa sariling tinugunan ng dalaga ang halik ng binata. Matagal nang hinihintay ni Fatima ang pagkakataong ito. Ang makasama sa Pasko ang lalaking gusto niya ay ang siyang pinakamasayang araw ng kanyang kaarawan. Pagkatapos halikan ni Ronel ang dalaga, unti-unting nag-alisa ng mga lalaking nakapila sa labas ng bahay ni Fatima. Sa isang iglap, bumalik sa dati ang lahat. Ang halik lang pala ni Ronel ang paraan upang mamuhay ng normal si Fatima. Muling nagpakita kay Fatima si Angelique. Sa pagkakataong ito, bata na ang hitsura ng huli. Nagpasalamat ang anghel sa dalaga dahil sa araw ng huli nilang pag-uusap ay ang pagbalik nitong muli sa langit. Pinatawad ng pinuno ng mga anghel si Angelique, kaya naman agad na nagbago ng anyo bilang anghel na isinasabit sa Christmas tree. Naging masaya naman si Fatima dahil napasa kanya rin ang lalaking matagal na niyang gusto. Napagtanto ng dalaga na hindi kailangang humiling para lang mahalin. Ang kwentong ito ay mula sa malawak na imahinasyon ng may akda, si Ren Salazar. Anumang pagkakahalintulad sa pangalan ng tao, lugar o pangyayari ay di sinasadya. Naway manatiling aral sa lahat na ang pagsisisi ay laging nasa huli. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.